gawa tayo ng video, basa tayo ng chart para sa guide. So, sa PASEI, PSEI, 8,007 nag-close. Nasa 8K pa rin siya. So, hintayin lang natin kung magko-correct. Dito yung support niya. Okay? Pero 8,000, ang taas na nga ng inakyat from here. Ang taas na. So, it's still good for me. Diyan lang mayroon kayong support sa mga nag-ano ng PSE. So, i-check natin yung mga ibang stuff or yung speculation about uptrend and downtrend. So, meron mga nagsasabi na umiwas tayo sa downtrend, which is correct. Pero hindi lahat ng trader umiiwas sa downtrend dahil yung mga talagang naglalaro sa market, kung ano yung downtrend, nilalagay nila sa watchlist. Nilalagay lang nila sa watchlist para abangan kung saan ang bounce or meron na bang potential price range para makapasok at maglaro. Pero yung larong yun ay para sa mga bottom fisher or sa mga high-risk player lang. Pag hindi ka high-risk player, ano ka lang, yung conservative player ka lang, hindi ka pwede sa downtrend. Eliminate ka agad ang trend na yon. Ngayon naman, meron naman bumibili sa uptrend kasi sabi nga ng iba, dun lang tayo sa uptrend. Meron naman napapabili sa uptrend na pagbili nila, sabi ko nga dun sa ginawa kong PDF, parang binagsakan or sinumpa ng universe na pag saktong pagbili, dun naman matatapos yung trend, babagsak. So, yung mga trend na uptrend, downtrend, or sideways trend, ang importante dyan is when. Sabi nga, hindi ito laro ng kung sino ang tama at mali. Maaring maging tama tayo, maaring maging mali tayo. Pero after that, sige sabihin mo na may tama, may mali. Pero kapag yung yung mindset mo as a trader is nandoon na nakapaloob na dun sa kung ano lang yung plano mo, kung ano lang yung ite-trade mo, kung saan lang siya maglalaro ng entry mo, exit mo, nandun ka lang para yung emotion maiwasan. Nandun ka lang sa risk management mo, sa timing mo. Kasi kunyari, pumasok ka, sabi mo, ay, mali. Sandali, maghintay lang ako, ganon. Ay, tama naman. O hindi mo na ako magsisell. So, hindi yung laro ng tama at mali, kundi kung ano lang yung plano mo. Nakuha niyo ba yung meaning ko? So, hindi yun ganon. Tama ka? Okay. Execute your plan. Mali ka? Okay, execute your plan. Kasi may bumibili sa uptrend, pagbili sa uptrend, dahil sabi sa uptrend lang tayo, doon naman babagsak. Pagbili sa, sasabihin naman nila, bawal sa downtrend, kakaiwas mo, umakyat na, naiwan ka naman. So, it's not a matter of what stock. It's a matter of when, timing. Napaka-importante ng timing. Pwede mo siyang i-watchlist, then timing. So, papakitaan ko kayo para malaman nyo yung totoong nangyayari. Sige, yung DD. Unahin natin yung DD. Kung alam niyo yung nangyari dito dati sa market, umabot ito ng 80. Lagyan natin sa weekly para maunti yung tingin nyo natin. So, galing sa IPO, umabot ng 80 at pagpalo niya ng 80, tuloy-tuloy na yung pagbagsak. Mabilis. Sobrang bilis bumagsak nito. Pagdating kasi rito sa may bandang 60 to 80 na price range na zone, dumami yung hype, tas meron lumabas na news na kesyo. Ang interpret ng iba is magawa 100, tapos magawa 100 plus daw yan, magiging 500. So pag gano'n na may naririnig kayong mga balita na gano'n, okay lang yun na makinig kayo, pero kailangan gagawin nyo pa rin yung due diligence nyo. Kunyari, bumabagsak na, nawala na yung mga stops nyo, tapos na. Paano pa natin ipipilit yung laro? Hindi na natin pwede ipilit. Kasi nga hindi ito tama or mali. Execute mo lang kung ano yung naging plano. Okay. So, halimbawa, sabihin nila, dyan lang tayo sa uptrend. Kung dati, halimbawa, wala pa tong iba. Wala pa yung mga kandila na yan. So, dun lang tayo sa uptrend maglalaro. Napabili ka dito, huli ka na. Kasi nga yung dito, medyo duda ka pa. Tapos nagko-correct, nagtakot. Pagbili mo sa sakto naman, kasi uptrend Doon naman, sakto, bumagsak na ng bumagsak. Pero sasabihin nila, halimbawa dito, hindi, magwa 100 yan, hindi, mailalabas daw na ganito yan. So, wala tayong binabash dito. Kinikwento natin kung ano yung nangyayari talaga sa stock market, sa
price movement. Para maliwanag sa atin, sa mga ano natin. Pag-intindi natin. So, uptrend, natapos. Pero dito, halimbawa, tulad nung first, second week ng January, ngayon January, diba, nag-ano tayo sa DD, kung nakita nyo yung post ko, andun sa may comment area yon, tsaka dun na ginawa kong watchlist, nag-watchlist na sa DD. Diba? Nung dito, sabi nila, wag muna sa downtrend, wag muna sa downtrend. And nag-gain. Nag-gain ka, pwede ka na magbenta from here, from breakout. Wag muna sa downtrend. Haba ng downtrend yan, no? Kasi nga, iba-iba ang laro. Kasi pwede na, kahit nasa downtrend, baka meron ka nang nai-spot or pwede, tulad kunwari yan. Tapos sabi na naman, bumagsak na naman, takot na naman. O bumagsak na naman, takot na naman. Kasi it's either you can only buy on breakout, then you can only support. Hindi nga, yun lang ang plano mo. Hindi mo na, inuuna mo yung emotion kaysa makita yung plano. So, hindi yun ganon. Halimbawa, sabi nila, iwas ka ng iwas. Naiwan ka naman. Kasi first or second, third candle, pwede ka nang kumite sa mga bounce niyan eh. Hinahanap mo yung potential ng laro. Baka kasi yung risk-reward niya is onti lang yung risk, medyo malaki yung reward. Alam mo yun? Onti lang yung percentage na matatalo ka. Yung iniisip mo na, eto malapit na, eto na yung suporta niya. Pag bumagsak sa suporta, nabasag, wala tayong magawa, kundi execute mo lang din ulit yung plano mo. So, dalawang case to. Isang uptrend, pag bumili ka sa uptrend, tapos dun ka sa taas, akala mo, nagpo-pullback lang, hindi, okay pa ako. 70 average ko. Ano pa lang, or hindi, 60 average ko. Tapos bumagsak hanggang tumuloy na, naging, low na ito? Naging 70 na, hindi ka nagka-cut loss. Diba? Pero kung long term kayo, tapos sabihin nyo, meron kayong due diligence na ginagalang po natin yun, nire-respeto po natin yun. Pero as of now, yan, di ba, nag-gain na nga. Tapos, meron na naman na hinihintay natin sa breakout, then, tawag dito, price retest. So, next. Para makita nyo, it's a matter of when yung Vita. Ito. Naalala ko din to, itong time ng Vita. Noong panahon na nag-uptrend siya. So, sabi ng lahat, kasi nga nakawala na siya sa rehabilitation niya, na-release na siya. From 70 cents to dati. Tapos tumaas ng tumaas. Then uptrend, tapos bumagsak na naman ng bumagsak. Meron pa yan dito eh. Dito pala yun. Dito yun galing siya sa 0.70. So, yung dito na lang yung pinaka-latest. Halimbawa, nag-ride the trend ka. Tapos, bumagsak naman, bumagsak. Tapos, halimbawa ito, downtrend. So, sasabihin natin na, iwas tayo, downtrend yan. Diba? Sasabihin nila, iwas. Nag-reverse. Nag-reverse siya. Malaki na nakinita mo. Magkano nakinita mo dyan? Halimbawa lang na dito ako sa breakout Nakabenta. Tama. Nakabenta na ako nung nakaraan. Tapos nag-re-entry uli. Negative, positive 40. 30 to 40 na to. Na gain. 40%. Kakaiwas mo sa downtrend. Di mo alam. Sayang, kumita ka na pala. So, it's a matter of when. Diba? Tapos, yung reward risk, kung nasaan, kung kailan ka magkakat, kung kailan ka maglalabas. Susunod natin Tapos na tayo sa Vita, sa Web, o yung Bloom. Bloom, magandang stock to. Tapos nawala to sa blue chips, diba? Bumagsak ng bumagsak. Umakyat uli, sabihin natin, ay, downtrend niya, wag yan. Kung puro ganun yung attitude natin na lagi tayong takot, ay, downtrend yan, wag yan. Doon tayo sa uptrend, ay, pagbili mo, bumagsak. Anong nawawala doon? Anong nagkukulang doon? Anong kailangan natin i-improve sa ganun? Uptrend, ay bumagsak. O pag natin pansinin, ay umakyat. Bibili tayo, ay bumagsak. Anong pwedeng gawin sa ganun? Para ma-improve natin. Kasi laging ganun yung
iwasan natin ang downtrend. Doon lang tayo sa uptrend. Ay, bumagsak, tapos na ang trend. Pero sa stock, totoo yun na, kunyari sa uptrend, walang presyong mataas kapag kapag uptrend pa. But it's a matter of when. When to entry, when to exit. Pag sa isang downtrend, walang presyong mababa sa isang bumubulusok pa pababa. But it's a matter of when, kung pwede na siyang i-watchlist at kung pwede ka na mag-risk. Okay? So, sa Bloom, ayan, nagre-retest na naman siya. Katulad ng market kanina, bumaba din. Sumasabay sila. Tapos yung Baita, at tulad na lang nung web, nung pinost ko, unang laro ko ngayon January. Diba? Downtrend to. Parang may sumpa nga itong stock na to eh, diba? Mula nung po si President, tapos nagkaroon sila ng problema nung may-ari nito, ayun na bumagsak na ng bumagsak. Downtrend yan, iwasan natin yan. Yun ang unang isasagot sa'yo ng isang trader. Isang common trader. Downtrend yan, iwasan natin yan. Pero ikaw hindi, hahanap ka ng opportunity. Sa bawat ayaw nila, hahanap ka kung kailan ang opportunity. Because the best traders are those who think differently from the others. Kailangan mag-isip ka ng iba sa kanila para magkaroon ka ng edge. Para hindi ka mapasama sa mas karamihan na laging takot. Kailangan hiwalay mo yung sarili mo. Hahanap ka ng sarili mong opportunity. Okay? So dito, nung nakapag-sell na ako, ayan na naman, bumaba na naman siya. So naghihintay na naman tayo rito. So eto, high risk na naman tong game na to. Pero ang sinasabi ko lang dito, halimbawa, sobrang downtrend nito. Pero nagkaroon tayo ng opportunity. Kasi it's a matter of when nga. It's a matter of when kailan mo pwedeng pasukin. Pero ito na kukuha lang kapag talagang siguro, hindi ko masabi. Kasi meron din naman iba nakakalaro ng game na ganito. Pag talagang marunong ka na. So, pag narinig nyo na sabi nila, uptrend, doon tayo sa uptrend lang. Pagbili mo, bagsak. Iwasan ng downtrend. Pagkakaiwas mo, 30% up na, tapos pumasok ka na naman. Oops, nag-correct, price retest. Oh. Kasi puro takot. Yun ang napairal, imbis na unahin ang pag-aaral, paghahanap ng reward at risk. Ako, sinasabi ko lang yung totoo. Na ganito yung laruan sa market. Ano pa stock? Oh, ito pa isa. Now, nung nag-20, meron akong kaibigan nito eh. Sabi niya, ibibenta ko na ba? Sabi niya sa akin. Benta mo na, sabi ko ganun. Nakalabas na rin ako, benta mo na yan. So, parang hihinayin siya. Pero nung nakalabas na rin siya, kaya lang, hindi na ganun kalaki yung naging gain niya. Halimbawa to, sabihin natin, third telco, uptrend. Ito raw ang tipping niya, ayun. Tapos ano na naman nangyari? Walang uptrend, ang trend hindi lang although pataas siya, meron ka lang mga stops kung hanggang saan ka lang kapag nag-correct siya. Ang downtrend, halimbawa, ang when nun, kung kailan magkakaroon ng momentum, kung kailan magkakaroon ng tao, kung kailan magkakaroon ng interest, kung kailan siya worthy na natignan, kung onti na lang ba yung risk. Ngayon, kung yung risk man na yun, tinamaan, hindi ibig sabihin nun ay mali ka. I-trade mo lang kung ano yung plano mo. Kasi pag bawat sasabihin mo na mali ka, binabawasan mo yung confidence mo. Ito lang yung plano mo. Ngayon, kung sakali, may kailangan kang ayusin mo lang. Ngayon naman, halimbawa sa isang uptrend po, pag sa sobrang uptrend, minsan na stock, lumilipad, nagiging super confident naman tayo. Dapat hindi natin naanin yung kaya nga sabi, wala yung tama-tama. Execute lang yung plano. Kung masaya ka, kung nag-success yung plano mo, yung trading mo, okay. Kaya nga, binabalot lang yan sa loob ng trading plan, risk-reward, control your emotion and greed. Paano mo i-control yun? I-execute mo lang yung plano mo. Nandun lang siya sa loob. Nagets nyo? Kasi, kung meron kayong tanong or kung meron kayong
gustong sabihin, pwede nyo i-comment sa baba. Kung may point ba sa tingin mo yung sinasabi ko, or ano sa tingin mo. Diba? Yun lang. So, salamat. Ginawa ko lang ito kasi nakita ko kasi na yung mga nagiging history, kasi hinahayaan ko lang yan eh. Kunyari may nag-post, yung pabay sila ng pabay sa uptrend, pabay sila ng pabay. Hindi nila alam yung pinagpapabay ng uptrend, nagpo-post, nakabili sa baba, dun sa pwesto na kung saan takot ang lahat. Kung saan takot ang lahat, merong mga nag-release. Tapos kapag naka-uptrend na, sabihin, buy na. Pag mataas na, dun pabibilhin. Tapos na. Para ka na namang sinumpa. Bumagsak uli. Diba? Yan ang istorya ng stock eh. Yan ang istorya ng bawat halos trader eh. So, yun, ini-explain ko lang. Gusto ko lang explain yung katotohanan. Kasi kung hindi ko explain yung katotohanan, sino magsasabi sa inyo? Pwede sabihin ng iba, pero bayaran nyo muna sila. Pero hindi. Matututuhan nyo rin to kung talagang i-observe nyo. Kung talagang i-observe nyo kung ano yung nangyayari. Doon lang tayo sa totoo. Okay? So, maraming salamat. Happy Monday. Boring pa yung stock. Boring yung market kasi nga, nagko-correct. So, hindi naman natin kailangan araw-araw mag-trade. Kapag ganun yung mindset natin, wala akong trade ngayon. Hindi natin kailangan araw-araw mag-trade. Kailangan mo lang pumosisyon ng maayos. Hanapin kung saan yung may bullish bias. Then, i-trade mo kung ano yung plano mo. Sisimplihan mo lang kasi masyado ng komplikado ang market. Sisimplihan mo lang. Para masimplihan mo, gumawa ka ng sarili mong idea, plano, sistema mo, kung anong gagawin mo sa pag-trade mo. Okay? So, bye-bye. God bless and have a great day. Long live the Empire.